Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa ating pong Lord's Day celebration ngayong pong hapon ng February 7, 2021. Okay, so welcome po sa lahat ng ating mga kapatiran, kaibigan, kakilala, kapuso, kapamilya na nanonood po sa atin sa kani-kanilang mga tahanan. So bagamat may mga bali-balita na February daw po magsisimula ang rollout ng vaccination sa ating bansa, pero mukhang hindi pa yata talaga ito formal na napapasimulan. No, hindi ko alam kung balita ko yung mga senior daw mauna eh. Pag sinausap mo naman yung mga senior, ayaw nila magpapakuna. Hindi, meron ng plano yung ating government on how to hindi elimination, vaccination talaga to si Mara. Vaccination, hindi elimination. Okay. So may plano naman ng ating government on how to do that. So magtiwala tayo that they know what they're doing. And syempre, hindi pa rin nawawala yung banta. So wag po natin kalimutan magsuot ng ating mga face masks and face shield. Kung kayo umiinom ng kape, okay lang yan, no? Huwag nyo namang tipirin yung kape hanggang matapos yung Lord's Supper kasi tagal no. Pag naubos nyo na, mag-mask na lang ulit kayo and then mag-face shield. And then ganun talaga no? Physical distancing. Kailangan po natin talagang mag-iingat pa rin, no? Sa panahon na ito ng pandemic. So sana nga, pag-pray natin na matapos na. Sana nga ay magkaroon ng tinatawag na herd immunity. Na kung saan mabibreak na yung chain of infection. Siguro by that time, pwede na tayong bumalik sa normal. Pero hanggat wala pa daw pong ganon, sabi ng mga experts, we will continue to wear face masks, face shield, no? At saka physical distancing. Hindi ko alam kung gaano pa katagal. Pero sana masanay na rin tayo at least ng face mask. Kasi napakaraming health benefit niyan. Kahit na wala na yung pandemic. It's for our own safety. Wala naman pong additional announcements. Yung mga may birthday ay nabati na kaninang umaga. At mukhang yung iba nga may birthday, wala ngayon. Baka nagdiriwang na sila ng kanilang birthday. So happy birthday na lang po sa inyong lahat ulit. Okay. Welcome po sa lahat ng mga nandito. Do we have any visitors this afternoon? Wala. Wala naman, Okay, so kung wala na, magsisimula na tayo sa ating gawain. Magkaroon tayo ng maikling panahon ng pagtahimik. So tayo po ay manalangin sa Panginoon to prepare us for our worship this afternoon. Para po sa ating unang hymn, aawitin po natin ang Panginooy Hari. So tayo pong lahat ay tumayo as we sing this together. Siya ay
po'y manalangin. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo because you have sustained us until today. Maraming salamat po sapagkat pinapatunayan lamang nito na ikaw ay mabuti sa amin, ikaw ay tapat sa amin, ikaw ang nagbibigay sa amin ng protection. Alam ko maraming beses na po na nakaranas kami ng mga tila sakuna at mga bagay na hindi na namin kontrolado, pero pinapakita ninyo sa mga pagkakataon na yon that your plan for our lives continues. Ang inyong pong mabuting layunin sa amin na hindi pa matatapos. You have intentions of using our lives pa sa maraming mga pagkakataon, sa aming pamilya, sa aming mga kakilala, sa aming friends, sa aming church, to become a vessel of your greatness, of your grace, a testimony, a witness to the gospel. Salamat po, Panginoon. Pag mulat ng aming mga mata kaninang umaga ay nagising pa kami. At kami po ay malakas pa sa aming pangatawan, nakapagbiyahe pa kami, nakapunta pa kami sa church. Ngayon magkakasama kami, umaawit kami sa iyo, nananalangin kami sa iyo. At kami ay masaya nakasama ang isa't isa. We cannot only just chat sa messenger or sa text messages or even call, but we see each other face to face. Bagamat talagang hindi pa rin kami nasa masasabi naming normal because we're still wearing our face masks, our face shields, and we are still observing physical distancing. Hindi pa rin kami pwedeng magsama-sama ng matagal sa isang lugar. Bagamat may plano na ng rollout ng vaccination sa aming bansa, hindi pa rin naman ito talagang nagaganap. Marami pa rin mga taong takot sa vaccine, probably because of misconceptions or maaring may masamang karanasan sa bakuna o may hindi naiintindihan sa bakuna. Sana po ipaunawa niyo po sa amin lahat ang kahalagahan nito, ang pagiging safe nito, lalo na para matapos na nga talaga itong pandemic na aming pong pinagdadaanan. Patuloy po namin inaalala ang aming bansa, ang mga pinuno ng aming bansa, ng aming mga local governments. Tulungan niyo po sila to alam namin marami naman pong vaccine, marami silang pinapangakong effectivity rate ng kanilang mga vaccine, but ang decision mula sa pagpa-purchase nito hanggang sa pagbabakuna sa mga mamamayan ay nasa mga pinuno ng aming bayan at mga local government units. So tulungan niyo po silang mag-decide ng tama, maging wag pagpadalos-dalos, kundi isiping mabuti na magiging ligtas, makakabuti at hindi makakasama ang magiging hakbang para sa virus na ito. Gusto po namin, O Diyos, na siyempre sabihin sa inyo, sabihin sa isa't isa na ikaw ang una naming pinagkakatiwalaan pagdating sa aming pong pinagdadaan ng pandemic. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang aming buhay, ang buhay ng aming mga mahal sa buhay, at maging ang mga desisyon ng aming mga pinuno. Niling po namin, Panginoon, patuloy mong pagpalain ang mga nagdiriwang ng kaarawan, ang aming pong mga kapatiran na for the first time lang siguro namin nakasama, hindi man dito sa physical gathering, maaring sa live streaming. Bless niyo po sila. Pagpalain niyo po ang inyong word na aming pong pagsasalu-saluhan ngayon. May you continue to use the truth to call sinners unto yourself. Magligtas po kayo ng mga makasalanan na sila'y lumapit kay Jesus at magsisi at manampalataya na siya lamang ang paraan upang sila'y mapatawad. Ngayon pong hapon ay aalalahanin namin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus sa pamamagitan ng pagpaparticipate namin sa Lord's Supper. Sa pagpalain nyo rin po ito, nawa ay maging means of grace ito sa amin. May you bless us as we come together in communion with the gospel in mind. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na makita namin kung sino kami at kung ano ang ginawa mo para sa amin at kung ano yung dapat na maging response namin sa iyo as recipients of your grace.
Inaalala rin po namin yung mga kapatiran namin who are not really feeling well. We continue to pray for Joy Berongoy. Tulungan niyo po siya. May mga bahid pa rin ng dugo pag siya umuubo. Hindi pa rin, ibig sabihin, meron pa rin talagang dapat na i-address sa kanya physically. Hindi namin alam kung anong cause nito, ano talaga ang pinagmumula nito. Sana po may mga doktor, espesyalista na makapagpapaliwanag sa kanya at makapagbibigay sa kanya ng mga hatol at gamot na maaari talagang address nito at makapagpagaling sa kanya sa kalooban mo. Dinadalangin din po namin yung kapatid ni Ate Maylene, si Ate Teresita. Siya nangangailangan ng dialysis at sa ngayon ang pinaka-immediate need is mag-negative siya sa kanyang swab test. Hindi namin alam kung lumabas na yung result para mailipat siya sa ibang room at maalagaan siya ng kanyang mga mahal sa buhay. Ingatan niyo po siya, bigyan niyo lahat ng pangangailangan nila. Mahalang magpa-hospital ngayon, tulungan mo sila. Ganun din po si Ate Marlene din, tulungan niyo rin po siya. Masakit yung kaliwang bahagi ng kanyang ulo. Sana po hindi naman ito senyales ng maseryosong sakit. Sana tulungan mo siya na mapatingnan din ito para hindi nag-a-assume lamang ng maaring dahilan at nag-a-assume ng maaring gamot, kundi talagang eksperto ang magbibigay ng direksyon sa kanya, sa kanyang pinagdadaanan. Yung iba, mga hindi na namin mababanggit, pero siguro iba nandito, mga masama ang pakiramdam. Ang panahon namin ay sobrang malamig ngayon. May mga panahon sa araw, sobrang init din. So, yung iba nagkakasipon, nagkakaubo, natatakot kami ngayon na baka may COVID na kami. Sana po ay ma-realize namin that there are simple but effective ways on how to manage and how to improve our immune system. Alam namin ito mga ito, tulungan niyo po kami magkaroon kami ng discipline on how to do them. Dinadalayan po namin na pagpalain niyo ang ministry ni Pastor George ngayon sa Dasmariñas. Hindi namin alam kung tapos na or ongoing. There is a conference, mini conference among 4 churches. So sana po gamitin niyo po ito to become an opening for reformation, an opening for gospel presentation. May this be a chance to challenge real disciples of the Lord Jesus Christ to commit themselves truly and fully to the faith as revealed to us in Scripture. Ingatan niyo rin sila sa kanilang pag-uwi. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang lahat na magaganap sa amin, sa aming gawain ngayon. Kumilos kayo, ang Espiritu ang siyang maging makapangyarihan. Ilapat ninyo ang inyong salita sa aming mga buhay. Ingatan mo ang tagapagsalitang huwag magkamali at sana ang mga mababanggit ay makakatulong lamang sa aming pong pananampalataya. Ang lahat ng ito'y pinagkakatiwala po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus namin Panginoon. Amen. Pwede na po tayong umupo. Okay, so andiyan na ba si Hana? Happy birthday, Hana. Birthday ni Hana ngayon. Akala ko nag-celebrate ka na eh. Happy birthday kay Hana. Ngayong araw na to, no? February 7. Tignan natin tanongin yung age ni Sarah. Ay, ni Hana. Importante birthday niya ngayon. Okay? Ngayon po ay lilikumin natin ang ating kaloob, no? Para sa Panginoon. So, habang inaawit po natin itong Christ is mine forevermore, ay hinihilingan po natin ang ating mga kalalakihan to gather our offering. Love.
has paid for every failing. I am His forevermore. Mine are tears in times of sorrow, darkness not yet understood. Through the valley I must travel, where I see no earthly good. But mine is peace that flows from heaven, and the strength in times of need. I know my pain will not be wasted. Christ completes His work in me. Mine are days here as a stranger, pilgrim on a narrow way. One with Christ I will encounter, harm and hatred for His name. But mine is armor for this battle, strong enough to last the war. And He has said He will deliver safely to the golden shore. And mine are keys to Zion city, where beside a King I walk. For there my heart has found its treasure. Christ is mine forevermore. Come rejoice now, O my soul, for His love is my reward. Fear is gone and hope is sure. Christ is mine forevermore. Come rejoice now, O my soul, for His love is my reward. Fear is gone and hope is sure. Christ is mine forevermore. Come rejoice now, O my soul, for His love is my reward. Fear is gone and hope is sure. Christ is mine forevermore. And mine are keys to Zion city, where beside a King I walk. For there my heart has found its treasure. Christ is mine forevermore. Christ is mine forevermore. Christ is mine forevermore. Okay. Alam ko na alam nyo rin na meron pong mga tao na gustong-gusto talaga nilang lagi silang nagsasalita. Ano? There are people who really love speaking. Some speak quickly without thinking first. No? May mga tao basta na lang, sobrang gusto nilang lagi silang nagsasalita, nauuna yung pagsasalita bago pag-iisip ng kanilang mga sasabihin. Yung iba naman nagsasalita para sa ibang tao. Hindi mo naman tinatanong, pero nagvo-volunteer sila nagsasalita in behalf of others. Minsan, they are assuming that they are always correct. Yung iba naman nagsasalita, ito nakakalungkot, yung iba nagsasalita at the back of others.
Hindi nila kinakausap yung taong involved, but they are speaking with others who are not involved. And in the process, nag-spread sila ng lies, and they're eventually destroying relationships. Siguro without their intention of doing that, but yun ang nagiging resulta. Others speak too much, but others could not relate. May mga mahilig magsalita, pero hindi naman makaintindi yung kausap. Siguro nag-a-assume na naiintindihan nung kausap yung sinasabi, pero ang totoo hindi naiintindihan. Pero gusto niya lang magsalita. Pero siguro meron naman talagang iba na mahilig magsalita at naiintindihan mo naman ang sinasabi. They make sense. May mga taong ganun na when you talk with them, when you listen to them, they make sense almost all the time. Others simply love to speak nonsense. Meron naman talagang gusto lang magsalita pero wala nang ibig sabihin, wala nang kabuluhan ang kanilang sinasabi. This afternoon we'll be talking about Peter, and Peter is a disciple who loves to speak. Si Pedro ay siguro pwede nating sabihin, isa sa mga pinakasikat na alagad ng ating Panginoong Jesucristo. And he is even addressed as the champion of the apostles, or siya yung laging leader ng mga disciples. Pero there was a time in the life of Peter na pwede nating sabihin nagsasalita siya bilang isang mangmang. And there are also times in the life of Peter na nagsasalita siya profoundly. Magaling ang kanyang sinasabi, matalino ang kanyang mga salita. At one point, he spoke as a prophet of God. Sa Matthew chapter 16, verse 16. By declaring that Jesus is the Christ. Natatandaan niya yung eksena na yun? Sabi ng Panginoon, who do you think that I am? Si Pedro yung isa unang nagsalita. Mahilig talaga siya nagsasalita. Sabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Tama ang sagot niya. But there was also a time, doon sa narrative na yan, it was a few verses after that particular incident, Peter spoke as a prophet of Satan. Bakit ko nasabing prophet of Satan? Because at that particular conversation, pinipilit niya na i-discourage si Jesus na pumunta sa Jerusalem at mamatay sa cross. Makikita natin yan sa Matthew chapter 16 verse 22. So ganyan si Peter. That's Peter, the apostle. That's Peter, the disciple of the Lord Jesus Christ. Ngayong hapon, we will look at an instance in the life of Peter where he was asked to speak. Ito ang nakakalungkot. Ito yung isang pagkakataon sa buhay ni Pedro. Tinanong siya ng paulit-ulit, gusto siyang magsalita, pero hindi siya nagsalita ng tama. It was a crucial point to declare dun sa mga taong nakakarinig what he believes about Jesus, yet instead of magsasabi siya ng katotohanan, nagsinungaling siya sa mga tao. Pero alam nyo, sa lahat ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, I think Peter resembles every other disciples, both past and present, so closely. Ibig sabihin, mas makikita at masasalamin natin yung ating sarili kay Peter kumpara sa ibang mga disciples ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya siguro, ganun na rin yung naging impact ng buhay ni Peter, hindi lang sa mga alagad ng Panginoon noong time na nandito siya, maging sa mga alagad ng Panginoon ngayon sa ating pangkasalukuyang panahon. Our faith, ito yung isang bagay na matututunan natin sa buhay ni Peter. Our faith will be severely tested, and what we say will determine the true depth of our love for Jesus. Ulitin ko yan. Ang ating pananampalataya ay susubukin, at ito ay matinding pagsubok, at ang ating sasabihin ang magsasabi kung ano ang totoong lalim ng ating pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Basahin natin yung text natin ngayong hapon sa Luke chapter 22 verse 54 hanggang 62. Lucas, kabanatang 22, talatang 54 hanggang 62. Babasahin ko po sa ang Biblia.
Verse 54, at kanilang dinakip siya, ng Panginoong Jesucristo, inilayo at dinala sa bahay ng pinakapunong pari. Si Pedro ay sumunod mula sa malayo. At nang makapagpaninga sila ng apoy sa gitna ng patio at makaupong magkakasama, si Pedro ay nakiupong kasama nila. Samantalang siya ay nakaupo sa liwanag ng apoy, nakita siya ng isang alilang babae. Tumitig sa kanya at nagsabi, ang taong ito ay kasama rin niya. Subalit, itinanggi niya ito at sinabi, babae, hindi ko siya nakikilala. Pagkaraan ng isang sandali ay nakita siya ng isa pa at sinabi, ikaw ay isa rin sa kanila. Subalit sinabi ni Pedro, Ginoo, hindi ako. Nang makaraan ang may isang oras, may isa pa na nagpipilit na nagsasabi, tiyak na ang taong ito ay kasama rin niya sapagkat siya'y taga-Galilea. Subalit sinabi ni Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. At kaagad, samantalang siya nagsasalita pa, tumilaok ang isang manok. Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro. At naalala ni Pedro ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya sa kanya, bago tumilaok ang manok ngayon, ay pagkakaila mo ako ng 3 ulit. Verse 62, at siya'y lumabas at umiyak ng buong pait. Ito po ang salita ng Panginoon. Dalawang bagay ang gusto kong bigyan ng diin sa ating pag-aaral ngayong hapon. Number 1, the piercing eyes of Jesus. Number 2, the tearing eyes of Peter. So magfo-focus tayo sa kanilang mga mata ngayong hapon. So let's look at the first major point, the piercing eyes of Jesus. Kung mapapansin niyo yung record ni Luke dito sa ating pong text ng pagkakaila ni Pedro sa Panginoong Jesucristo, it was so straightforward. Yung kwento, actually ito pong kwento na ito ay mababasa nyo rin sa Marcos, sa Mateo, at saka maging kay Juan. No? Mababasa nyo itong eksena na ito ng pagkakaila ni Pedro sa ating Panginoong Jesucristo. Pero dito sa account ni Luke, it was so straightforward that Luke almost skipped so many details entirely. Napakadiretso ng kanyang kwento. Wala nang paligoy-ligoy pa. Pero may mapapansin kayo dito na isinama si Lucas na gusto kong bigyan natin ng importansya sa ating pag-aaral ngayon. Napakahalaga nitong ilang mga detalye na ito sa account na ito ni Luke. Number 1, Peter's courage, according to Luke, was remarkable, but it was weakened by pressure. Yung katapangan ni Pedro, hindi pangkaraniwan. Kakaiba ang katapangan ni Pedro kumpara sa ibang mga alagad. Kaya lang, ito ay pinahina ng pressure, ng social pressure. No, hindi naman niya mga kaibigan yung mga nagtanong, but it's pressure outside of himself. Alam mo, at least in the very end, until the very end, Peter proved to be a true disciple of Jesus. Bakit? At this particular point in the life of our Lord, diba? We are going to remember the death of the Lord Jesus Christ this afternoon sa ating Lord's Supper. At this particular point in His life, yung lahat ng mga alagad niya wala na, nagsipaglipas, nagtago na sila, no? Nag-defend na kanilang mga sarili, na nawala na sa eksena. Ang naiwan na lang talaga na nagpapakilalang alagad ng ating Panginoong Jesucristo ay walang iba kundi si Peter. Tingnan niyo doon sa verse 54b, di ba? Binasa na natin yung verse pero gusto ko i-underline ito. Si Pedro ay sumunod mula sa malayo. Maraming alagad ng Panginoong Jesucristo maliban doon sa 12. Di ba? May mga ibang mga disciples din, no, sumusunod sa Panginoong Jesucristo, but all of them disappeared. At this crucial moment in the life of Jesus, only Peter was following him from a distance. Now, we cannot be sure. Hindi natin alam kung ano yung nasa isip ni Pedro, bakit siya nandun. Ano? Bakit yung ibang mga alagad, wala na. No, nagsipagtago na. Bakit si Pedro nandun pa?
Pero siguro isang bagay yung malinaw, napakatapang talaga ni Pedro. Biruin mo, inilagay niya yung kanyang sarili doon sa lugar kung saan nililitis si Jesus. Matapang talaga si Pedro. No? Biruin mo, bakit ko nasabing matapang? Kasi alam nyo, a single report ng kanyang presence doon sa lugar na kung saan nililitis si Jesus can mean immediate arrest of Peter. I know, alam ni Peter yan, no? Na pagka nalaman nilang ako ay totoong isa sa mga disciples, huhulihin din ako. Yun nga ang dahilan kung bakit nawala na yung ibang disciple, kasi hinuli si Jesus eh. Diba, nung nandun sila sa Garden of Gethsemane, nandun naman yung mga disciples eh. Pero nung dinakip na si Jesus, wala na sila. Nagsipagtago. Kasi alam nila, kung dinakip si Jesus, dadakipin nila lahat ng associated sa kanya. But Luke exposed here also, tama, matapang si Peter dyan. Siya na lang ang natitira na sumusunod sa malayo sa ating Panginoong Jesucristo. Pero pinakita rin sa atin dito ni Luke kung papaanong ang katapangan ni Pedro ay gumuho nung siya ay binantaan. O para siguro sa kanya, pagbabanta ang mga pagtatanong na ito. Note, nung kay Mateo at kay Marcos sa kanilang mga kwento, yung pong unang dalawang nagtanong kay Pedro, mga aliping babae. Ang term na ginamit, servant girls. Ikaw ba, pag tinanong ka na isang aliping babae, threat ba yon? Hindi naman threatening yun Alipin nga lang yun eh. Diba? Si Peter, hindi naman siya alipin. Alam niya, may mga social status kasi doon. Pag sinabing alipin ka, nung panahon niya, you're just something like a chair or kasangkapan. You don't have a right of your own. You don't have a will of your own. You're just a thing. Babae, servant girl lang nagtanong. Una at pangalawa. Yun yung sumunod. Yung pangatlo, ang sinabi sa ibang mga records, bystanders. Yung mga nag-show-show lang sa tabi-tabi. Siguro, baka babiyahe, may kaguluhan, gustong malaman kung ano nangyayari, tumigil muna doon. Mga ganon. Bystanders lang. Dumadaan lang. Si Pedro, nung tinanong siya, he shrunk in fear. Tinatanong siya ng mga harmless people. Pero itong Pedro na ito, ang sabi ni John, sa John chapter 18 verse 10, ang bumunot ng kanyang tabak at pumutol sa kanang tenga ni Malchus. Siya yung Pedro na yun, nasa hardin ng Gethsemane. Siya lang ang alagad na bumunot ng tabak. No, sabi nga ng isang commentator na nabasa ko, actually Peter was aiming for the neck of Malchus. Ayun lang, siguro dahil talagang magaling ang reflexes nitong si Malchus, tinamaan yung tenga lang. Ganun katapang yung Pedro na nasa hardin ng Gethsemane. How come itong Pedro na ito, tinatanong ng mga harmless people, sobrang takot? How should we explain this? Peter was brave, but he was also impulsive. Pabigla-bigla, matapang, pabigla-bigla lang ang tapang. No, pasulpot-sulpot lang ang tapang. He is quick to speak, madaling magsalita, madaling magdesisyon, pero ang bagal mag-isip. Hindi mo na nag-iisip, hindi mo na binabalanse ang mga sitwasyon, hindi mo na tinitimbang ang kanyang mga options. Ganyan ang Peter na ito. Outspoken, pero alam mo, madalas, pagka nagsasalita siya na hindi nag-iisip, unprepared, hindi handa. No? Kaya madalas napapagalitan siya ng Panginoong Jesucristo. Pero alam niyo, isang bagay yung pinapaalala sa atin dito about this incident, discipleship is a commitment to stay faithful until the end. Ang pagiging disipulo ng ating Panginoong Jesucristo ay isang pagtatalaga ng ating buhay, pangako na mananatili tayong tapat hanggang sa katapusan. Kahit na ano man ang pagdaanan, kahit na ano man ang hamon sa buhay, dapat hindi tayo uurong. Dapat hindi tayo tatalikod sa ating ipinangako. That's discipleship. That's what Peter didn't show us in this particular incident. Number 2 na gustong ipinakita sa atin dito ni Luke. Peter's faith was genuine, but it succumbed to confrontation.
Ang pananampalataya ni Pedro ay totoong pananampalataya. Siya ay totoong Christian, pero nung siya na ikinokompronta, ala na. Nawala yung kanyang katapangan, nawala yung gusto niyang pakilala na totoo siyang Christian, totoo siyang associated with Jesus. Alam niyo, yung pagtitiwala ay isang bagay na hindi lang alam ni Pedro. Ang pagtitiwala o pananampalataya ay isang bagay na naranasan ni Pedro. Sa lahat ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, si Pedro lang ang lumakad sa ibabaw ng tubig. Kahit na maikling panahon lang yon. None of the other disciples of the Lord Jesus Christ was brave enough to say to the Lord, "Let me walk on water like you." Siya lang. Kaya si Pedro lang ang naka-experience ng totoong ibig sabihin na magtiwala sa Panginoon. He did something supernatural. And on the other hand, at the same time, he also experienced or gained the trust of the Lord. Kasi alam nyo, sa 12 disciples, merong 3 malapit sa Panginoong Jesucristo. Isa si Pedro. At one instance, di ba, itong 3 na ito, iniwanan yung ibang disciples, sinama lang yung 3, pumunta sila sa isang mataas na bundok at doon pinasilip ng Panginoong Jesucristo sa 3 alagad, kasama si Pedro doon, ang totoong kahulugan ng kaluwalhatian ni Jesucristo. Pinasilip, kasi saglit lang, yung transfiguration. Diba, ipinakita ni Jesus ang kanyang kaluwalhatian. Kasama si Pedro, pinagtiwalaan siya ni Jesus, na-experience niya yun. But at this particular point, ang nakakalungkot, he only trusted himself. Nagtiwala lang sa kanyang sarili at ang naging resulta, ipinagkaila niya, nakilala niya si Jesus. Tandaan ninyo, dun sa Mateo, kabanatang 26, talatang 35, ganito nakasulat. Sa Tagalog translation, sinabi ni Pedro, kahit kinakailangan ako'y mamatay na kasama mo, ay hindi kita ipagkakaila. Sinabi niya yan. Ganon siya katapang, ganon siya ka-impulsive, ganon siya ka-mabilis magsalita, hindi nag-iisip. Pero dumating na siya doon sa sitwasyon na sa tingin niya, nasa panganib ang kanyang buhay, wala na, mas naisip niya na yung sarili niya. Nagkaila siya. When he was confronted not by death, hindi naman siya tinanong ng kawal eh. Aliping babae lang at saka mga bystanders ang nagtanong sa kanya. Hindi pa nga ibig sabihin nun, huhulihin siya eh. Tinatanong lang siya. Hindi ba kasama kanyang Jesus na yon? Ang pwede lang mangyari dun sa tanong ng mga slave girls at ng mga bystanders, ma-expose na si Peter ay disciple ni Jesus Christ. Pero alam niyo sa Mark chapter 14 verse 71, di ko na sinulat dyan. Pero it's another account of this particular incident. Doon, sinabi pa nga ni Marcos, he invoked a curse on himself, swearing that he didn't know Jesus. Wala yun sa Matthew, wala yun sa Luke, wala yun sa John. Si Mark lang ang naglagay ng detalye na nung tinanong siya sa huling pagkakataon, di ba, kasama ka ni Jesus, he even cursed himself, invoked a curse. Parang sa lingwahe natin, mamatay na ako ngayon. Sa kinatatayuan ko, lumubog man ako dito, o tamaan man ako ng kidlat ngayon, hindi ko kilala ang Jesus na yan. Ganon katindi ang nangyari dito. Si Pedro ay totoong Christian, but his weak spot was attacked and he feared for his life. Alam niyo, ang pananampalataya niya ay sinubok at napatunayang marupok. Ang ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, paalala ko lang po sa ating lahat, hindi po impregnable ang ating faith. Totoo na ang ating kaligtasan ay hindi mawawala. No? Totoo na ang sino mang nagtiwala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ang kanyang pananampalatayang binigay na yan ay mananatili hanggang sa katapusan ng panahon.
Pero hindi ibig sabihin yan na yung ating pananampalatayang nagpapatotoo sa ating kaugnayan kay Jesus, hindi magka-crumble. Si Peter nga, nag-crumble Tinanong ng harmless people Wala namang banta talaga sa buhay. Pinagkaila si Jesus So, anong lesson dyan? We should put our faith in Jesus and never to ourselves. Ano ibig sabihin ng discipleship, no? Yung ating pagtitiwala, yung ating pananampalataya ay kay Jesus, hindi sa ating sarili. Pag inalis natin yung focus natin kay Jesus and we put our faith and focus into something else, sigurado, guho ang ating pagtitiwala. Pero alam nyo, itong story na ito, hindi lang naman ito tungkol kay Peter. It's also about Jesus. And I think, ito yung main focus ni Luke for including this story in his account. This does not only reveal to us many things about Peter, it also reveals to us several things about the Lord. Number one, Jesus knows that we are weak and He would never lose His grip on us. Alam ng Panginoong Jesucristo na ang mga mananampalataya niya mahina at hindi kailanman makakahulagpos, mawawala sa kanyang mga kamay ang kanyang mga mananampalataya. Yung pong tatlong pagkakaila ni Pedro ay very serious na offense. Alam mo, kung hindi nagrepent si Peter, we could have tagged him as an apostate. Biruin mo, 3 beses niyang tinanggi si Jesus. No, it's just another way of putting it in our context today, lalo na sa mga highly persecuted nations kung saan, halimbawa, tututukan ka ng baril, sasabihin sa iyo, magpapatuloy ka pa sa pagiging Christian o babalik ka sa pagiging Muslim? Parang ganun yung nangyari kay Peter At kay Peter, hindi niya lang isang beses sinabi na babalik na ako sa dati kong pananampalataya, 3 beses niyang pinagkaila ang ating Panginoong Jesucristo. But we cannot, alam nyo, hindi natin may interpret, hindi natin may intindihan yung nangyari kay Pedro dito sa isang pampublikong eksena na ito kung hindi natin idudugtong o i-consider yung isang pangyayaring nangyari sa isang pribadong setting. Na kung babalik tayo sa account na ito, makikita nyo may nangyari pa naman bago yung enkwentro na ito ni Pedro at dun sa mga taong hindi niya naman kakilala. There was this encounter, a private encounter with the Lord Jesus Christ in the so-called upper room. Ito mababasa natin sa Luke chapter 22 verses 31 to 32. Ito yung nangyari doon sa upper room. At ganito nakasulat, Simon, Simon, narito. Hinihingi ni Satanas na ligligin kayo gaya ng trigo. Subalit ako ay nanalangin para sa iyo, upang ang iyong pananampalataya ay huwag mawala. Kung makabalik ka ng muli, ay palakasin mo ang iyong mga kapatid. Now we need to connect this doon sa triple denial ni Peter. Hindi magkaiba yan, hindi magkahiwalay yan. They are highly or closely connected. Si Jesus, hindi niya lang alam na si Pedro ay mahina. Alam din ng Panginoong Jesucristo kung anong mangyayari sa kanya. Hindi lang pinredict ng Panginoong Jesucristo dito exactly kung anong gagawin ni Pedro, pero ni-reveal din dito ng Panginoong Jesucristo kung anong plano niya pag ginawa na yun ni Pedro. Nakita niyo yung gusto ko Ang Panginoon, alam niya kung sino tayo. Ang Panginoon, alam niya kung mahina tayo sa ating pananampalataya. Alam niya yung level natin. At hindi papayag ang Panginoon na ang sino man sa kanyang mga totoong anak, totoong mananampalataya, ay mapapahamak. Dito, ang linaw-linaw, sinabi ng Panginoong Jesucristo. Itilaok ang manok, pero bago mangyari yung 3 beses mo kayong pagkakaila. Pero may assurance na binigay ang Panginoong Jesucristo sa kanya. You will not fall away from your faith. Hindi ka tatalikod sa iyong pananampalataya. Why? Because the Lord will never allow it to happen.
Si Satan gusto niya yon, ang mga totoong Christian, tumalikod sa pananampalataya. But the Lord Jesus will never allow that to happen. Ang Panginoong Jesucristo, siya ang nagbigay sa atin ng totoong pagsampalataya. Siya rin ang nagbigay sa atin ng lakas para magpatuloy na manampalataya. Ang Panginoon ay hindi nagsisimula sa atin ng isang bagay na hindi niya kayang tapusin. We are forever safe in the hands of Jesus. That's one thing that we can learn from Peter. Pangalawa na pinapakita sa atin dito about the Lord Jesus Christ, Jesus thinks about us more than He thinks about Himself. Yun yung second thing about Jesus dito sa story na ito. Si Jesus, mas iniisip niya tayo kesa ang kanyang sarili. Bakit ko nasabi yan? I want you to notice kung paano dinugtong ni Luke yung verse 60 sa verse 61. Hindi ko nilagay dyan, pero tingnan nyo sa inyong mga Bible. While Peter was still trying to deny the Lord for the third time, binasa natin kanina, while he was trying to deny, ibig sabihin, in the process pa lang siya ng pagdi-deny, tumilaok yung manok. Di pa siguro siya tapos magpaliwanag na hindi ko kilala yung Jesus na yan, tumilaok na yung manok. And at that particular point, ang sabi doon sa verse 60 to 61, the Lord turned and looked at Peter. Very important yung point na yun. Very important yun for me. That's super serious. Hindi natin alam kung ang Panginoong Jesucristo ay nakatayo pa ba dun sa room kung saan siya ini-investigate? Or ang Panginoon ba ay lumalakad, ini-escort na ba siya ng mga sundalo papunta doon sa susunod na interrogation room? We don't know. But one thing is for sure, the Lord Jesus was expecting that to happen. What? Yung pagtilaok ng manok. Alam na ni Jesus, titilawak ba? Sinabi niya di ba? Bago tumilawak ang manok 3 beses, ipagkakaila mo ako, Pedro. Ang tapang-tapang ni Pedro nang sasabi, kahit mamatay ako, hindi kita pagkakaila. Alam ng Panginoon, mas kabisado tayo ng Panginoon kaysa sa ating sarili. He made sure that he would be able to look into Peter's eyes. Tingnan niyo yung detalye na yan. Wala yan kay Matthew, wala yan kay Mark, wala yan kay John. Kay Luke lang makikita. Sinigurado ng Panginoong Jesucristo magtatama ang mga mata nila. Sinigurado ng Panginoong Jesucristo nakatingin si Pedro sa kanya at siya rin nakatingin kay Pedro at nagkita ang kanilang mga mata. Peter was used to speaking with the Lord, looking straight into His eyes, di ba? Kasi magkakasama naman sila for 3 years Sanay na si Pedro, pag nagsasalita ang Panginoon, nakatingin ng siguro every now and then the Lord is looking at them, yung mga private teaching niya with the disciples, tinitingnan ng Panginoon ng mga mata nila, kasama na si Pedro doon, sanay na sila doon. Pero itong eye contact na to was completely different. It was a piercing stare. Yung pagtingin ng Panginoon sa kanya, kahit si Pedro alam niya na Nung nakita ni Pedro ang Panginoon nakatingin sa kanya, naalala niya yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na siya'y magkakaila ng 3 beses bago tumilaok ang manok. Palagi ko para kay Pedro nakakatakot yung eksena na yun. Siguro ito yung isa sa mga pinaka nakakatakot na confrontation ni Jesus with Peter. Pero alam mo, siguro si Pedro natakot siya nung nakita niya yung mata ni Jesus nakatingin sa kanya. Now just try to imagine it. The Lord was being interrogated and then tumilawak yung manok. Sinigurado ni Jesus magtatama ang mata niya at saka ang mata ni Peter. Nakakatakot yun. Biruin mo, no? Nakatingin sa iyo yung Panginoon na ganyan. Pero para sa atin na tumitingin from a different point of view, alam mo para sa akin, yung pagtingin ng Panginoong Jesucristo, hindi pagtingin ng parang nanlilisik yung matang ganon. Hindi ganon ang tingin ng Panginoon. I think it's a
deep love for Peter sin in the eyes of Jesus. It was a very hard time for him, for the Lord Jesus Christ. Bakit? Kasi siya yung ini-investigate. Siya yung pinapahirapan. Siya yung, biruin mo, maraming mga, at the context, di ba, maraming mga gumagawa ng mga kwento, nagtatahi ng mga kwento, misquote sa Panginoong Jesucristo, binayaran para lang magsinungaling, para siya mapatunayan. Ang hirap ng situation na yon. Pero ano mo, the Lord, while that is happening, was thinking of Peter. He was thinking of Peter. Habang siya ay hinahatulan, habang siya ay ginigisa sa hukuman ng mga Hudyo, bukod pa yung hukuman ng mga Hentil, mga Romans, he was thinking of Peter. Just imagine that, mga kapatid. Just imagine that. He was so focused on his thoughts about Peter that he made sure that their eyes would meet. Wala na may iba explanation dun kung bakit hinanap ni Jesus si Peter. He was thinking of Peter. Iniisip niya nasan si Peter. Alam niya kung nasan si Peter at tiniyak niya magtatama ang kanilang mga paningin. Here we are given the assurance that though we do not see the Lord, He is thinking of us. Di ba, no? Yun yung pinaka-immediate na application nun sa atin, mga kapatid. Bagamat hindi natin nakikita ang Panginoon ngayon dito sa mundo, nandun siya sa langit, pero iniisip niya tayo. Iniisip niya ang lahat ng mga mananampalatayang totoo. He was preoccupied with what is happening with us here on earth while He is there in heaven. He loved us as deep as He loved Peter. He knows our weaknesses. Alam ng Panginoong Jesucristo yung mga time na nag-struggle tayo sa temptation at alam din ng Panginoong Jesucristo yung mga time na nahuhulog tayo sa temptation. Alam ng Panginoon yung mga panahon na pinagkakaila natin siya. Alam mo, maraming beses ginagawa natin yan. Pinagkakaila natin ng Panginoon na hindi natin siya kilala. Sa papaanong paraan? Alam nyo, yung simpleng pananahimik. Listen to me very carefully. Yung mga nandito at mga nanonood. Yung pagtahimik natin at hindi natin pagpapakilala ng ating pananampalataya sa mga panahon, sa mga pagkakataon na kailangan ito is a denial of the Lord Jesus Christ. Alam ng Panginoon yun. Alam ng Panginoon yung mga pagkakataon na mas minabuti nating wag mag-share ng gospel. Alam ng Panginoon yung mga pagkakataon na mas pinilit nating manahimik. Dahil ayaw natin na tayo mapasama sa kontrobersya. Ayaw natin na tayo magkaroon ng debate. Ayaw natin na tanungin tayo, questionin tayo sa ating pananampalataya. Alam ng Panginoon lahat yun. Alam din ng Panginoon na doon, pinagkakailaan natin siya. He knows those private moments when we decided na gawin ang lahat ng kabaligtaran ng gusto niyang gawin natin. Alam ng Panginoon yun. Alam ng Panginoon pag tayo lang sa room. Alam ng Panginoon pag tayo lang mag-isa. Wala tayong kasama. Wala nakakakita sa atin. Alam ng Panginoon yung ginagawa natin na ayaw niya. Alam ng Panginoon lahat yun. He knows our sins. Pero alam mo, isang bagay gusto kong sabihin sa iyo, alam din ng Panginoon, iniisip din ng Panginoon ang ating kapakanan. At ginagawa ng Panginoon ang lahat ng dapat para manatili tayo sa Kanya. Ginagawa ng Panginoon ang lahat ng makakaya niya para magbalik tayo sa tamang daan. Alam ng Panginoon kung anong kailangan natin para mapatawad. Binigay niya ang Kanyang buhay sa krus. Alam ng Panginoon kung anong kailangan natin para magkaroon tayo ng pag-asa na buhay siya muli mula sa mga patay. At alam mo, kahit na gaano kalayo yung abuti natin sa ating pagsuway sa Panginoon, meron din siyang sagot na biyaya para doon. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Kung paanong tiningnan niya si Pedro at nakita at naisip ni Pedro ang kanyang pagkakamali, ganun din ang pagtingin ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita ngayon. Sa pagde-devotion mo, nakikita mo sarili mo,
Ako ba ito? Ang mata ng Panginoon tumitingin sa iyo sa mga pagkakataon na yon habang ikaw'y nagbabasa ng kanyang salita. Now, let's look at the second point para dire-diretso yung connection. Nakita natin yung piercing eyes ni Jesus. This time, let's look at the tearing eyes of Peter. Alam mo yung story ni Peter at ng kanyang pagkakaila sa Panginoong Jesucristo, hindi naman ito nagtapos sa kahihiyan. Hindi ito katulad ng nakakahiyang karanasan ni Judas Iscariot. Alam niyo yung nangyari kay Judas? Hindi natin siya pag-uusapan ngayon, pero napakaraming obvious similarities sa nangyari kay Peter at saka sa nangyari kay Judas. But, to be sure, meron ding malinaw na differences sa kanilang dalawa. To be sure, ang ginawa nitong dalawang lalaki na ito ay seryosong kasalanan. Ang kasalanan ni Judas ay mas seryoso nga lang sa kasalanan ni Pedro, sapagkat ang kasalanan ni Judas ay sinasadya dahil talagang pinlano niya na ipagkanulo ang ating Panginoong Jesucristo. Binenta niya ang Panginoong Jesucristo sa halagang 30 piraso ng pilak. So that is very damaging. That's a condemning sin. But si Peter sinned from weakness, sa kanyang kahinaan. Nung ba yung pagkakataon na marupok siya? Doon sa pagkakataon na siya ay biglang pumasok sa matinding pagtukso, kaya siya nahulog sa pagkakasala. I think that's one of the things na dapat maging malinaw sa atin pag kino-compare natin si Peter at saka kay si Judas. However, they both failed their Lord. Pareho silang nagkamali. Pareho nilang binigo ang ating Panginoong Jesucristo. Both Peter and Judas were confronted with the foolishness of what they have done. Alam mo yun, yung sa kabila ng lahat ng kabutihan ni Jesus sa kanila, sa kabila ng lahat ng pinakita sa kanila ni Jesus na katotohanan patungkol sa Diyos at sa kanyang kaharian, gumawa pa rin sila ng bagay na, alam mo yun, binigo nila ang Panginoong Jesucristo. Si Pedro at saka si Judas, pareho silang nagpakita ng kalungkutan, pareho silang nagpakita ng remorse dahil sa kanilang betrayal. But they have chosen different paths after that. Diba? Pareho may remorse si Peter at saka si Judas, pero magkaiba yung kanilang direksyong tinahak after ng kanilang remorse. Yet, Luke highlighted one thing about Peter that Judas failed to show. Tingnan yung verse 62, ating text. At siya'y lumabas at umiyak ng buong pait. Mabasa niyo yung eksena patungkol sa pagbabago ng isip ni Judas Iscariot sa Matthew 27. Pero wala kayong makikita doon na pinakitang eksena na si Judas ay humagulgul sa pag-iyak niya dahil sa kanyang kasalanan. Wala. It was only Peter as siya'y umiyak ng buong pait. Alam niyo yung ginamit ni Luke na salita dyan sa original? Ito yung salita na ginagamit nila to describe a person who is grieving for a dead loved one. Ganon katindi yung pait ng kanyang paghagulgol, ng kanyang pag-iyak. Parang may namatay na isang mahal sa buhay. Ganon kaseryoso. It was so bitter. It was so sorrowful. They were tears showing the cowardness of Peter. Alam mo kung anong pinapakita ng kanyang pagluha? Duwag si Pedro. Hindi natin madedenay na ang Panginoong Jesucristo na disappoint kay Peter at that particular point. Alam ng Panginoon, pagkakaila siya ng 3 times, sino ba naman di madidisappoint? Diba tayo lang yung trusted friend natin, pagka nabalitaan nating nagkukwento ng mga secrets natin dun sa hindi naman dapat makaalam, di ba? Sakit nun. Ganon. Na-disappoint si Jesus kay Peter. But Peter cried, I believe, because he was so disappointed about himself. Kaya umiyak si Pedro dahil, di ba sabi doon, nung makita niya na nakatingin si Jesus sa kanyang mata, naalala niya yung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya na bago tumilaw kang manok, ipagkakaila mo ko ng 3 beses. Siguro naalala niya yung mga panahon na siya'y mayabang sa ibang mga alagad. Naalala niya yung mga panahon na siya'y boastful in his proclamation of who he is.
as a disciple and what he believes about Jesus Christ. Naalala niya lahat yun. Yet at this particular point, hindi niya maamin na kilala niya si Jesus. Just imagine that. If you were in that situation, ang yabang mo, no, ng mga nauna, ako ang unang nagsasalita, ako representative ng mga disciples, and so on and so forth. Mas alam ko kaysa sa kanila. Pero nung pagkakataon na yun, tinatanong ka ng mga babae, alipin, at saka ng mga hindi mo namang kilala. Bumahag yung buntot mo. Tapos sinabi mo, hindi mo siya kilala. Sumumpa ka pa na hindi mo siya kilala. Ganun katindi. Naalala lahat ni Peter yun, kaya siya humagulgol. He must have learned how shameful yung kanyang ginawa at that particular night. Hindi na siya makapagsalita at this particular point. Bagamat mahilig siya magsalita, hindi na siya makapagsalita. Wala na siyang nagawa kundi humagulgol. Umiyak ng buong pait. Both Peter and Judas were confronted by their sins. Pero ito maganda kay Peter, siya lang ang nagkaroon ng tamang response doon sa revelation ng kanyang kasalanan. Kasi yung pagtingin ni Jesus sa kanya, it's another way of saying, di ba, Jesus is revealing to him his sin. At na-realize niya yun. At ang maganda kay Pedro, tama ang kanyang response. Bagamat sila ay parehong sorrowful, pareho silang nagkaroon ng remorse sa pagkakamali na ginawa nila, pero si Pedro lang ang nagsisi. Yan ang kagandahan kay Pedro. Kaya si Pedro, totoong Christian, si Judas, hindi. Bakit? Kasi pareho silang na-confront na kasalanan nila, parehong na-reveal ang kanilang sin, pero anong naging response ni Judas? Nagpatiwakal siya, di ba? Nagbigti siya eh. Hindi siya bumalik kay Jesus. Pero si Peter lamang ang totoong nagsisi. We can learn two things from this incident. Number one, Peter's bitter tears should remind us to think about what others believe and not only what we feel. Alam mo yan, yung mapait na pagluha ni Pedro ay nagpapaalala sa atin na mahalaga kung ano yung pinaniniwalaan ng iba kaysa sa nararamdaman natin. Ano ibig sabihin? Totoo, si Pedro, kinonsider niya yung iniisip ng ibang tao nung gabi na yon. But, iniredirect niya yung kanyang attention, yung priority niya sa kanyang sariling kaligtasan, nalimutan niya na yung reputation ni Jesus. Yun ang nangyari dyan eh. Tama, sanabi nung dalawang babaeng alipin tsaka ng mga standby doon. Di ba kasama ka nung Jesus na yan? Yan ang paniniwala nila. Kasama ka niya. Isa ka sa mga alagad niya. Pero anong ginawa ni Peter? Naisip niya yung sarili niya. Naku, delikado ako dito. Yari ako dito. Mapapahamak ako dito. Susumbong nila ako. Anong ginawa niya? Pinagkailangan niya ang Panginoon. Nakalimutan niya yung reputation ni Jesus. Mas mapait yun eh. I think mas mapait yun sa karanasan na ginawa ng ibang maalagad na nung hinuli si Jesus, nagsipagtaguan na sila. Mas mapait yung ginawa ni Peter. Kasi pinagkaila niya ng 3 beses ang Panginoon. He decided to deny the Lord because he became selfish. Nakalimutan niya yung reason kung bakit nandun siya nung gabi na yun. Nakalimutan ni Pedro, bakit nga ba ako nandito? Bakit nga ba ako sumunod kay Jesus dito? Ano ang dahilan kung bakit ako dito? Nakalimutan ni Pedro, meron siyang ibang dahilan kumpara dun sa ibang mga taong tambay lang doon. Meron siyang ibang dahilan kung bakit nandun siya sa parehong lugar, parehong oras kung saan nandun si Jesus. He was there as a disciple of the Lord Jesus Christ, not just a bystander. Nandun si Pedro, hindi lang siya standby doon. Nanunguusyoso at nakikichismis. Nandun si Pedro because he was a disciple of Jesus. He was there as a follower of Jesus. Hindi lang siya kung sino lang na gusto lang ma-entertain, maaliw, kung anong nangyayari doon. Nakikiusyoso. Hindi lang siya doon para mawala ang kanyang pagkainip. Nakalimutan ni Pedro na nandun siya para sumaksi na si Jesus ang Mesyas.
Nandun si Pedro, pero nakalimutan niya na nandun siya para ipaalala, magpatunay na si Jesus ay walang kasalanan, na si Jesus ay inosente. Kalimutan niya yun. How many times have we forgotten what we ought to do for Jesus? How many times? Kayo lang po makakasagot. How many times have you forgotten to become a witness for Jesus in your workplace, in your school, in your neighborhood, in your own house? How many times na nakalimutan yung Christian pala kayo? Sana hindi nga yun eh. Pero parang gano'n nangyari kay Peter, nalimutan niyang alagad siya ni Jesus eh. Nalimutan niya kung bakit siya nandun. Nalimutan niya na bilang alagad, importante ang reputasyon ng kanyang Panginoon kaysa sa kanyang sarili. Nalimutan niya na kasing halaga nito na ang isang disipulo, lagi niyang hinahanap na mai-promote ang kabutihan ng kanyang Panginoon kaysa ng kanyang sarili. Nakalimutan niya na bilang alagad ni Jesus, ang katungkulan niya ipakilala ang mensahe ng kaharian. At yun ay natupad dahil kay Hesukristo. Ang ating testimony na nakikita ng ibang mga tao, importante yun. And they also contribute to the integrity of our witness. Yung patotoo natin, nakakadagdag sa integrity ng ating message. Kung hindi natin ginagawa yun, walang attractiveness ang ating gospel. Diba, no? Test na test to sa bahay eh. Paano mo mahihikayat yung mga kasama mo sa bahay kung sa buhay mo hindi nga makitang Christian ka? Ikaw pa nga nangungunang nagmumura. Ikaw pa nga nangungunang gumagawa ng mga bagay na kasinungalingan. Ikaw ang nagsisimula ng away sa bahay. Paano makikita si Jesus? Paano? Diba? Kaya ko nasabing, pagka nangyayari yun sa buhay natin, pinagkakaila natin Christian tayo. Katulad ni Pedro. Peter failed to become a disciple at that point because he cowardly tried to preserve himself. Alam niyo kung paano niya pinreserve yung sarili niya? By denying his Lord. Ganon kabigat. At sa maraming pagkakataon, ako at ikaw, alamin nyo yung ganong klase ng sitwasyon. Ang bigat, pinagkakaila natin ng Panginoon. Bakit? Gusto nating ingatan ang ating sarili. As a disciple, we should think about what others would think about our Lord more than what they would think about us. Diba? Hindi yung sarili natin ang mahalaga, kundi anong iisipin ng mga tao nito. Anong paniniwalaan ng mga tao na to patungkol sa Jesus na sinasabi mong Panginoon. Anong iisipin ng mga tao na ito patungkol dun sa gospel message na sinasabi mong paraan ng kaligtasan ay si Jesus. Nakuha niyo po yung point? Kung ang ating pong pagiging duwag, kung ang ating pong pagiging mahina, kung yung ating pong pagkakaila sa Panginoon, ang nakikita ng mga tao, mas paniniwalaan nila yun. Pangalawa, Peter's bitter tears should show us the difference between repentance and remorse. Yung mapait na pagluha ni Pedro dapat magpakita sa atin ang pagkakaiba ng pagsisisi at yung pagiging, alam mo yun, pagiging sorrowful, pagiging sobrang kalungkutan dahil sa ating kasalanan. Alam mo, remorse is a feeling of regret that may lead to many tears. Alam mo yun, yung sana hindi ko ginawa yun. Sana iniwasan ko yun. Sana napigil ko yung dila ko. Sana napigil ko yung aking, alam mo yun, sana hindi ko ginawa. At minsan, sa sobrang pag-iisip natin, sobrang kalungkutan natin, wala na tayong magawa kundi umiyak. Remorse ang tawag dyan. Yet, it never makes a lasting difference in anyone's life. Hindi kasi sapat na umiiyak ka lang dahil natuklasang may kasalanan ka. Di ba minsan ganun, no? Sa bahay lang, makikita mo yung totoo yun na sino ang kumain ng pinakaiingatang biskwit na nakalagay doon sa eskaparate. Alam mo na yun, kung sino yung unang umiyak, siya ang may kasalanan.
Natuklasan no? Yung ginawang kasalanan, remorse ang tawag doon. Pero alam mo, pagka ganun lang, walang lasting effect yon. Pagkatapos ng luha, wala na, balik na sa dati. Repentance, on the other hand, may lead to many tears, pero hindi humihinto sa pag-iyak. Ang totoong pagsisisi, kasama nito at resulta nito ang pagbabago ng buhay dahil pipiliin niyang sundin ng Panginoon mula sa araw na iyon. Yan ang repentance. Yan ang pagsisisi. Si Pablo, tama sa sinabi niya sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Ganito sinasabi sa ang bagong Biblia. Sapagkat ang kalungkutang naaayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdam. Subalit, ang makasanlibutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Nakita niyo yan? Yung totoong maka-Diyos na pagsisisi, nagbubunga ng totoong pagbabago ng buhay. Yung pakunwari, nagbubunga ng kamatayan. So, ang pagluha natin, dahil natuklasan tayo may kasalanan, pwedeng nagre-regret ka, pero hindi ka naman talaga nagsisisi. Pero yung totoong nagsisisi, kaya siya umiiyak. Yun ang nangyari kay Peter. Nagsisisi siya, dahil naalala niya yung lahat ng ginawa, at sinabi ng Panginoon sa kanya, kaya siya nagsisi, nagbunga sa kanya ng pagbabalik sa Panginoon. The saving response to sin is repentance, not just remorse. Kaya walang silbi yung pag-iyak. Alam mo yan, yung laging lumuluha. Nakikinig lang sa preaching ng Word of God, lumuluha. Hindi pala siya lumuluha dahil may remorse, lumuluha dahil antok na. Hikab na hikab. The saving response to sin is repentance, not just remorse. Sabi yun ni J.C. Ryle, remorse can make a man miserable just like Judas Iscariot, but it cannot do any more. Or it can do no more. It does not lead him to God. No? Pwede daw yung remorse, diba, katulad ni Judas Iscariot, maraming pagluha, miserable ang tingin niya sa sarili niya, pero hanggang doon na lang. Bakit? Hindi siya bumalik sa Diyos. Yun ang ginawa ni Judas. Hindi natin alam kasi walang record. Malay mo, humagulgol din si Judas. Hindi natin alam. Pero ang problema sa kanya, binigti niya yung sarili niya. Tapusin ko na nga lang itong problema na to para wala na. Ayun ang inisip ni Judas. Nasaan si Judas ngayon? Nasa lugar ng kapahamakan. Repentance, on the other hand, does lead a man to God. He is consciously sorry tungkol sa kanyang ginawang kasalanan laban sa Diyos, pero nagtitiwala siya na ang kanyang kasalanan may kapatawaran. Yan ang repentance. Alam niyang mali, nagsisisi siya, lumuluha siya dahil sa kanyang kasalanan, pero meron siyang pagtitiwala sa pangako ng Diyos na ang sino mang magsisisi ng kanyang kasalanan, patatawarin. Yun ang pagsisisi. Alam mo, dapat maging emotional tayo pag gumagawa tayo ng kasalanan. Alam mo kung bakit? Dahil sinasaktan natin ang Panginoon Hindi masamang lumuha. Maganda nga, dapat lumuluha tayo pagka nare-realize natin nagkakasala tayo sa Panginoon. Bakit? Because we are hurting Him. Yet, we should be objective as we deal with our sins. Hindi lang puro emotions. Remorse should stop at the moment that we have repented of our sins. Pagka nagsisi ka na, huwag ka nang umiyak. Kasi pag nagsisi ka na, alam mo, pinatawad ka na rin ng Panginoon. Diba? So tama na, tahan na sa pag-iyak. Kapag ikay nagsisi na sa iyong kasalanan, sapagkat pinatawad ka na rin ng Panginoon. We do not just admit that we have sinned. We also must move on with a strong determination na iwasan na yung kasalanan natin na yun. At nagtitiwala tayo sa Panginoon, tutulungan niya tayong magawa ang gusto niya. Yun ang repentance. Yun ang ginawa ni Peter. Yung kanyang pagluha ay pagluha ng totoong pagsisisi, sapagkat alam natin, doon din mismo sa sinabi ng Panginoon, pag bumalik ka, natanda yung sinabi niya, gusto ka ni Satan na kuhanin, pero hindi ka mahuhulog sa kanyang mga kamay. Pero, pag bumalik ka, ibig sabihin, hindi mawawala
si Pedro sa kamay ni Jesus, pero magkakasala siya dahil pinagkaila niya ang Panginoon. Pero sinabi ni Jesus, pag bumalik ka, tulungan mo yung mga kapatid mo sa kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, ang totoong Christian, may remorse, may kalungkutan, may pag-iyak dahil sa kanyang pagsisisi. Pero hindi hinto dun eh. Babangon siya, lalakad siya ng pasulong sa direksyon ng Panginoon. Magpapatuloy siya sa kanyang pananampalataya. The tearing eyes of Peter was a demonstration that he was in his mind thinking about true things. Umiiyak siya ng mapait because he realized what he has done. In other words, yung kanyang pagluha ay produkto ng tamang pag-iisip. Alam mo, minsan umiiyak tayo kasi iniisip natin ang sarili natin, ang tawag doon self-pity. Alam mo yan, yung nandun ka sa isang sulok, nagmumukmuk ka, iyak ka ng iyak. Pero hindi ka umiiyak dahil na-realize mo yung kasalanan mo, naiiyak kasi naaawa ka sa sarili mo. Hindi ganun yung nangyari kay Peter. Hindi siya nagsa-self-pity. Kasi inisip ni Pedro kung ano yung mga bagay na ginawa sa kanya ng Panginoon. Naisip niya yung mga tinuro sa kanila ng Panginoon. Naisip niya yung mga yung salita ng Panginoong ipinangaral sa kanya. Naalala niya yung mga kagandahang loob ng Panginoon sa kanila. At ang lahat ng ito nagpa-realize sa kanya ng kanyang kasalanan. Kaya dito, makikita natin na may koneksyon yung alam natin kung sino si Jesus sa pag-amin natin ng kasalanan natin. Pag naalala natin ito si Jesus, itong ginawa niya para sa atin, lalo na sa konteksto natin ngayon, di ba? Maalala natin sa pamamagitan ng banal na hapunan, si Jesus na matay sa krus para iligtas tayo. Alam mo, hindi masamang umiyak ka pag naintindihan mo yung ginawa ni Jesus. Ganun yung nangyari kay Pedro. Naalala niya kung sino si Jesus, nakita niya ang ginawa ni Jesus para sa kanya, kaya ang tamang pagtugon sa kanya, pagluha ng mapait, pagsisisi at pagbabalik loob sa Panginoon. Kung Kristiyano ka ngayon, kung kinakausap kita ngayon at Kristiyano ka, dapat lang na umiyak ka ng mapait katulad ni Pedro pagka nare-realize mo ang kasalanan mo. Sama ko yung sarili ko dyan. Di ko alam kung kailan yung huling panahon na kayo ay humagulgol sa Panginoon. Dahil na-realize ninyo kung na paulit-ulit ninyong ginagawa yung ayaw niya. Namatay na ba sa buhay niyo yun? How many times did I go through that situation? Nananakit na yung lalamunan mo sa sobrang pag-iyak. Alam mo, yung ginawa ng Panginoon para sa iyo, iligtas ka. Tapos itong kasalanan lang na to, hindi mo matalikuran. Mga ganong eksena. Ulit mong ginagawa. It's not bad for us to cry pag nare-realize natin ang ating kasalanan. Kasi alam mo kung bakit? Kasi pag gumagawa tayo ng kasalanan, we are betraying the Lord. When we sin, we are betraying His trust. Alam mo yun? Nagtitiwala siya sa atin, alam natin eh. Bakit? Binabasa natin yung Bible eh. Nagtitiwala ang Panginoong Jesucristo sa atin na alam natin ang totoo. Kapag totoo tayong Kristiyano. At tapos ito, gagawin natin kung ano yung mali. Tama lang umiyak tayo. Tama lang humagulgol tayo sa Panginoon. Pero, hindi nagpuputol doon, di ba? Pag nagsisi tayo, humagulgol tayo, kapalit nun, magiging masaya tayo sapagkat alam nating sapat ang ginawa ni Jesus na pag-aalay para ang kasalanan natin patawarin niya. Kalimutan niya kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran. Ganon din naman ang gagawin ng Panginoon sa pinagsisihan nating kasalanan. Kung gaano kalalim ang pinakamalalim na bahagi ng dagat, doon niya ibabaon ang ating kasalanan. Ibig sabihin, kalilimutan ni Jesus. He will not use our sins against us. Ganon siya magpatawad. Kaya nga dapat ganon din tayo magpatawad, di ba? Hindi yung pag nagkasala siya, nagsorry siya sa'yo, lagi mong isipin, ginawa niya sa akin to nung isang taon, 2020. Paulit-ulit nga. Tapos magagalit ka na naman sa kanya. Hindi ganon ang pagpapatawad, kapatid. Baka hindi mo talaga pinatawad pagka ganon.
Ang pagpapatawad, umiyak tayo pagka nagkaalaman tayo ng kasalanan, hingi tayo ng tao. Pagpapatuloy tayo, mag-move on tayo. At yung mga kasalanan na hindi na natin isusumbat sa isa't isa yun. Tapos na yun eh. Kasi nagsisi na tayo doon. Nagpatawaran na tayo doon. Eh, kung hindi ka naman Christian, kinakausap kita ngayon, sana isipin mo kung ano yung ibig sabihin ng inaalay ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo. Na i-observe ngayon ng mga Christian na nandito ngayon. Kung hindi ka pa Christian, makikita mo yung mga Christian na kukuha ng tinapay, iinom sa saro na may katas ng ubas. Sana maisip mo na ito ay pagpapatunay ng ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo para mapatawad ang kasalanan ng isang tao. Parang isang tao ay maligtas. And kung hindi ka pa Christian, gusto kong pag-isipan mo ito. Kung ginawa ito ng Diyos, kung pinagdesisyonan ito ng Diyos, ibig lang sabihin, wala nang ibang paraan para ang tao maligtas at makatakas sa parusa ng Diyos. Ano ibig sabihin? Kung pinadala ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak para mamatay at muling mabuhay, ibig sabihin, wala tayong kayang gawin para iligtas ang ating sarili. Gumawa na nga ang Diyos ng ganun eh. Ngayon kung iisipin mo pa rin, na kaya mo iligtas ang sarili mo, nilalapastangan mo na ang Diyos niyan. It's blasphemy to even think that you can contribute good works sa kaligtasan mo. It's totally absurd. Para isipin mo si Jesus, isa lang sa mga option papunta ng langit. Jesus is the only way. No one can go to the Father except through Jesus Christ. God has done what was impossible for us to do so that it would be possible for us to be with Him again. Ginawa ng Diyos ang imposible para sa atin upang maging posible para sa atin ang makasama natin ng Diyos muli. Manalangin tayo. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyo for once again reminding us through the example of an apostle, a disciple called Peter. Hindi namin minsan re-review itong nangyari sa kanya, but this is closely related to the death of the Lord because it happened during that time kung saan dinakip na siya sa hardin sa Gethsemane at siya'y nililitis na at alam namin tuloy-tuloy na yon hanggang sa siya'y pinako sa krus. But there was Peter. Merong example sa kanya, pinakita niyo sa amin. Ang pagtingin ninyo sa amin ay pagtingin ng pagmamahal sa kabila ng aming mga kasalanan. At ikaw ay nagpapaalala sa aming, naghihintay ka lang sa aming pagsisisi at panunumbalik sa iyo. Pero sana yung mga hindi pa mananampalataya dito, magkaroon din sila ng pagluha sa kanilang mga mata. Ito yung pagluha ng pag-amin sa kanilang sariling mapapahamak sila kung wala si Jesus. At pag-amin na pinipilit pala nilang iligtas ang kanilang sarili pero wala pala itong saysay. Ito pala sanang pagluha ng mapait na nagsasabi sila sa iyo. Nagsisisi sila. At gusto nila si Jesus na magligtas sa kanila. Sana tulungan mo sila. Lumapit sila sa iyo ngayon. Sila na nandito, sila na mga nanonood. Sana sa celebration namin ng Lord's Supper, makita nila ito. Ang Panginoon ay tumitingin sa bawat isang tao sa ibabaw ng mundo. Pero sila lamang na lumuluha sa kanilang mga mata nang may totoong pagsisisi, ang titingin din sa Panginoong Jesucristo at maliligtas. Magligtas nga po kayo ng mga hindi pa mananampalataya ngayon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo pong lahat ay aawit. So siguro upo na lang tayo. At habang inaawit po natin ito ay naghahanda na po tayo para po sa ating banal na hapunan ngayon. Awitin po natin ang isang communion song din to. Ang title niya, We Hunger and Thirst. Exalted Son of Glory, humbly came down, wounded
winds from your hands and peace tide. Extravagant love, oh how great the price. Now our lives are yours. The priceless blood of Jesus, this gracious cup, a life spring overflowing, poured out for us. He has conquered every sin for the ones who trust in Him. Jesus, we hunger and thirst for You, Lord, as we remember Your sacrifice. We see the wounds from Your hands and pierced side. Extravagant love, oh how great the price. Now our lives are yours. The cup we drink, the bread we eat, reminds us You are all we need, and makes us long for Your wedding feast. The cup we drink, the bread we eat, reminds us You are all we need, and makes us long for Your wedding feast. Jesus, we hunger and thirst for You, Lord, as we remember Your sacrifice. We see the wounds from Your hands and peace tide. Extravagant love, oh how great the price. Now our lives are yours. Okay, magandang hapon po. Tayo po ay darako sa isa sa mga pinakamahalaga na gawain ng isang gospel church. At yun ay ang pagtitipon ng iglesia to commune, to participate in the Lord's Supper. Dito po sa ating pong pagdiriwang ng banal na hapunan, inaalala po natin ang tatlong panahon sa kasaysayan ng ating buhay. We remember the past, we rejoice in the present, and we anticipate the future. Now, sinabi ko pong we are remembering the past, inaalala natin ang ating nakaraan, because when we participate in the Lord's Supper, inaalala natin yung naging pagdurusa ng ating Panginoong Hesukristo upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero hindi lang yung ginawang pagdurusa ng Panginoon sa krus ang inaalala natin sa banal na hapunan. Let me remind everyone here today, and even those watching, that we are also reminding of ourselves of the perfect life of the Lord Jesus Christ. Ang Panginoong Hesukristo hindi lang namatay na walang kasalanan, ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay ng walang kasalanan. Ang Panginoong Hesukristo hindi lang siya sumunod hanggang kamatayan bilang kahalili natin, kundi ang Panginoong Hesukristo ay sumunod upang mabuhay ng may ganap na kabanalan para din sa atin.
ng mga mananampalataya niya. Yung pong sa mga theologians sinatawag na active and passive obedience of the Lord Jesus Christ are two inseparable realities of His atonement. We cannot remember the past, His suffering, and His suffering while He was living, suffering when He died, His suffering when He was alive. Dapat magkasama lahat yan para makita natin ang bigat ng ginawa ng Panginoong Jesucristo para lang i-provide sa atin ang salvation na meron tayo ngayon. Now, I also said that we are rejoicing in the present, past, and then present. We are rejoicing because the Lord's Supper proves to us that we are safe from God's wrath. Kaya tayo nagdiriwang ngayon sapagkat pag tayo kumakain ng tinapay at umiinom ng sarang na may katas ng ubas, pinapaalala natin sa ating mga sarili, pinapaalala natin sa isa't isa na hindi na po tayo parurusahan ng Diyos. He will no longer punish us. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang siyang tumanggap ng parusa na para sanay sa atin. At para sa panahon natin yan, that should be a source of our joyful celebration. There is no more condemnation for us who believes in Jesus Christ, sabi sa Romans chapter 8 verse 1. Hindi na po tayo tumatangis ngayon dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa nakaraan, dahil sa nakalulungkot yon, totoo naman nakakalungkot yan. But, kasama ng ating pagluha sa sakripisyo ng Panginoong Hesukristo, ang kagalakan ng ating puso, dahil ang nangyari sa nakaraan, ang bumabago sa ating buhay sa kasalukuyan. Ganyan ang kaugnayan nun. And pangatlo, we are also anticipating the future, past, present, future. Nangyayari yan sa banal na hapunan. The Lord Jesus said sa Matthew 26 verse 29, I tell you, I will not drink again of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Ang ibig sabihin nito, sa future, ang Panginoong Jesucristo darating at kakain. He will dine with the church. Kakain kasama ang kanyang iglesia. That will be a glorious reunion sa future, hindi pa po ngayon. But, bagamat yun ay sa future, we are having a foretaste of that. Natitikman natin kahit hindi ganap yung ina-anticipate natin na grand reunion sa pamamagitan ng pagsama natin, pakikisa natin sa banal na hapunan. Ganito kahalaga ito para sa isang Christian. It talks about who you are in your past, in your present, and in your future. Kaya nga naman, ang banal na hapunan ay para lang sa mga totoong Christian. Hindi po ito para sa mga akala lang nila ay Christian sila. Hindi po ito para sa mga taong nag-aakala lang, nag-assume na sila ay Christian. We cannot assume that we are Christians. We must be sure that we are Christians. Bakit ko nasabing hindi para sa mga hindi totoong Christian? Sapagkat lahat ng binanggit ko, katotohanan sa nakaraan, kasalukuyan at sa hinaharap, hindi totoo sa iyo kung hindi ka Kristiyano. Wala kang reason to celebrate. Wala kang reason to join. Wala kang reason to eat the bread. Wala kang reason to drink from the cup. So what should you do? I advise you to refrain from eating. Don't even try eating kung hindi ka pa talaga Kristiyano. Hindi namin alam kung totoong Kristiyano ko hindi, pero alam ng Panginoon, alam ni Jesus kung ikaw'y totoong Christian o hindi, sapagkat alam ng Panginoon kung sino ang Kanya. You will not be just fooling yourself kung hindi ka Christian tas kukuha ka, kakain ka, iinom ka, but you are also insulting Jesus. This is very serious. Kaya nga, you will not be accepting the offer of Jesus when you eat and drink. Instead, you will be condemning yourself. Baka kasi isipin ng iba, pag tinanggap ko tong tinapay, kinain ko, ininom ko yung saro na may katas ng ubas, magiging Christian ako. Oo, maiisip ng mga taong Christian nga ako. Pwede mangyari yon, nangyayari yon. Pwedeng niloloko mo lang yung sarili mo, pwedeng naloloko mo lang ang church,
Pero kailanman hindi natin pwedeng lokohin ang ating Panginoong Jesucristo. So let me remind each one of the sovereign decision of God. Not just to save sinners through His Son, but also to exclude, hindi isama ang mga hindi mananampalataya sa pagdiriwang ng banal na hapunan. Now, ito pong gawain natin ay hinahati natin sa dalawa. Meron po tayong tinapay na kakainin at meron tayong saro na may katas ng ubas. Now, what is this bread? There's only one bread, kung nakikita nyo. Isa lang ang ating tinapay. Why? Because the Lord Jesus Christ only has one physical body. Hindi naman maraming katawan ng Panginoon. Nag-iisa lang. At hindi na muling ipapanganak ang Panginoon para magkaroon siya ulit ng panibagong katawan. Ang katawan ng Panginoon nung siya'y pumanik sa langit, yun pa rin ang katawan na taglay niya ngayon. At yun ang magiging katawan niya forever. This also means that there was only one body that was sacrificed on the cross. Ano ibig sabihin nun? Wala na pong kahit na anuman na handog na tatanggapin ng Diyos ngayon. Wala na pong perpektong katawan, katulad ng katawan ni Jesus. So no other body can be offered to Jesus or to God. No other sacrifice can be accepted para mapatawad ang ating kasalanan maliban sa katawang inialay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. So hatiin po natin ang tinapay na ito. Bakit? Kasi ganun ginawa ng Panginoon. Sabi niya sa Matthew 26 verse 26, Jesus took bread, sabi ni Matthew, reporting what Jesus did, Jesus took bread and after blessing it, broke it and gave it to the disciples. So that's what we are doing right now. We're just following the example of Jesus. We are taking one bread, we will be breaking it, and then we will be distributing it. Also, because we are reminded of the horrible sufferings that the Lord experienced not only on the cross, but even before He was crucified. Naisip natin yung dami ng hirap na pinagdaanan ng Panginoong Jesucristo sa Kanyang katawan. Yung pagputol-putol po natin ng tinapay ay larawan kung papaano ang Diyos hindi niya pinigilan ang Kanyang sarili na proteksyonan ang Kanyang anak. Tandaan niyo po hindi po pinigilan ng Panginoong ng Diyos Ama ang Kanyang sarili na hindi proteksyonan ng Kanyang anak. Nang sa gayon, mabigyan niya tayo ng walang hanggang proteksyon ngayon. Kita niyo yung ginawa ng Diyos. At yan, pinapakita sa atin ang tinapay. Pag hinati, God the Father did not withhold His protection for the children of God. But for His Son, He withheld it. He allowed His Son to die. Diba? Sabi pa nga, God, the Father was the one who killed His Son. He was the one who offered His Son on the cross. Nang sa gayon, maproteksyonan niya tayo. So bago natin tanggapin ang tinapay, manalangin muna tayo. Ilingin natin si Deacon James na manalangin ng pasasalamat para sa ating tinapay na nagpapaalala sa atin ng katawan ng Panginoong pinahirapan para sa atin. Kami, Panginoon, ay puri. Kami ay nagpapasalamat sa alalahanin namin ang iyong katawan na naghirap, nagsakripisyo, pinahirapan. Nagpapaalala rin ito sa amin na binigyan kami ng kabilang pag-asa at kaligtasan na ngayon ay natatamasa ng bawat sumasampalataya. Nais namin balik ang pagpuli sa iyo, aming Panginoon. Nais namin tulungan niyo kami na magpatuloy sa aming takbuhin bilang mananampalatayang Kristiyano. Na amin din pong ibahagi ang katotohanan ito, ang isang biyaya ng kaligtasan ito para sa iba, para sa aming mga mahal sa buhay, katulad ng mensahe ng Pastor Paul kanina, Panginoon. Nais namin tulungan mo kami bilang mga Kristiyan na nagkagala kami, hindi lang kami ang pumalala sa ginawa mo, kundi mapaalalahanan din yung mga iba na
ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ito'y kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Darako naman po tayo sa kopa na may katas ng ubas. At dito po sa ating church, meron po tayong maraming cups. Diba? We are not like the other churches. I'm not sure kung meron pa sa Pilipinas, but there are still other churches in other parts of the world that they only share one cup. Hindi na siguro ngayon dahil may pandemic. But in our church, we have many cups. I don't think there is a problem with that because we only have one wine inside these many cups. And I think that's very important. This one wine symbolizes the only blood that took away the sins of God's people. Nag-iisang dugo na nag-aalis ng kasalanan ng mga tao ng Diyos. Hindi na po tayo nag-aali ng mga hayop ngayon sa mga altar para mapatawad ang ating mga pagkakamali. Sapagkat minsan, para sa lahat, hindi na uulitin pang muli, nag-alay ang Diyos na si Jesucristo ng kanyang sariling dugo sa kanyang Ama upang tayo magkaroon ng permanenteng kapatawaran. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo ay patunay na tinanggap ng Diyos Ama ang kanyang alay na dugo at wala nang ibang dugo na matitigis saan mang lugar sa buong mundo na ito. Ang may halaga sa mata ng Diyos na may kinalaman sa kasalanan ng tao, maliban dun sa dugo ni Jesus na nadanak sa krus ng Kalbaryo more than 2,000 years ago. Yes, we cannot commit we commit new sins, totoo yan, all the time, but the solution for those sins remains the same. Nag-iisa lang ang solusyon. At yon ay ang paglilinis ng dugo ni Jesus lamang. We will drink one kind of wine because we were washed and saved by one blood alone. Sabi sa Hebrews 9 verse 12, He entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats and calves, but by means of His own blood, thus securing an eternal redemption. The blood of Jesus offered to the Father for our eternal redemption. He did it once for all. We do not drink the blood of Christ when we drink from the cup. Hindi tayo cannibals dito. Hindi ito nagiging totoong dugo ng ating Panginoong Jesucristo. But while we are doing this, we are reminded of our hope. Pinapaalalahanan tayo ng ating pag-asa at ang bisa ng ginawa ni Jesucristo sa krus. Sapagkat ang kanyang dugo ang siyang nag-iisang lunas sa kasalanan ng isang tao. Dalawang bagay lang dalawang uri lang ng tao. Taong nilinis ng dugo ni Jesus, may kapatawaran, may buhay na walang hanggan, hindi na mapapahamak, o isang taong nananatili sa kanyang kasalanan, nananatiling mapapahamak, nananatiling nasa sumpa ng Diyos sapagkat ayaw niyang magpalinis sa dugo ni Jesus. Dalawa lang ang uri ng tao. It's either you have been washed by the blood or you are still remaining in your sins, not washed by the blood of Jesus. So sana, kung di ka pa Christian, makita mo ang sarili mo, kailangan mo na malinis ng dugo ni Jesus. At ang dugo ni Jesus ay laging available sa mga hindi pa Christian ngayon. Huwag kayo magsisisi at mananampalataya. Ang dugo na yun ang maglilinis sa iyo at magliligtas sa iyo. Hilingan natin ang isa pang kalalakihan sa ating iglesia na manalangin para sa ating kopa na may katas ng ubas. Hilingan natin si Kuya Bimbo, pwede? Manalangin ng pasasalamat para sa ating cup with wine.
Amen. Baskets na ng ating pong mga plastic gloves, and lalagay din po natin yung mga empty cups doon. Kunin yung iwanan sa inyong mga upuan para hindi po masira, matapakan, mawalis yan. Matabi po natin yan. Gamit pa natin. Cup, just raise your hand so that the deacons can come back to you. Sa gayunding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, "Ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-aalaala sa akin." Sabay-sabay po tayo. Tayo po ay manalangin. Kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat sa iyo for everything that you have done for your church. Thank you for your love. Thank you for your sacrifice. Thank you for your blood. Thank you for your promises of eternal security for those who will repent and believe in the Lord Jesus Christ. Sana po magligtas pa kayo ng hindi pa Christian dito. And for all of us who are indeed Christians, totoong Christians, help us to live holy lives. Help us to be mindful of what you have done for us. Tulungan niyo po kaming wag sundan lagi ang halimbawa ni Pedro, kundi laging paalalahanan ng aming mga sarili that you're always looking at us and you're mindful of us. So help us to live a life that is pleasing in your sight. Ingatan niyo po kami sa aming pong pag-uwi, sa pagharap namin sa isang bagong linggo ng mga pagsubok. Hiniling po namin bigyan mo kami ng lakas to overcome them and to glorify you. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At this particular point, I would like to request all of the covenant members, including those who were just recently baptized, to please stand. Aalalahanin natin kung sino tayo, ang ating identity kay Hesus Kristo, at kasama na nito ang ating mga pangako sa isa't isa, sa ating mga katungkulan bilang isang kaanib ng ating iglesia. So sabay-sabay po nating papaalalahanan ng ating sarili ng pledge natin, ang tipan ng pagsanib. Ang tipan ng pagsapi. Sa masagan at soberanong biyaya ng Diyos, na siyang nagbigay sa amin ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at pagtalikod sa buhay ng kasalanan, amin ngayong ipinahayag sa madla ang aming lubos na pagtitiwala at pagpapasakop sa Kanya bilang aming propeta, saserdote, at hari. May kagalakan kaming nakikipagtipan sa isa't isa upang sambahin siya at lumakad sa paraan ng pag-ibig para sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang Pangulo ng Kanyang katawan, ang Iglesia. Nakikipagtipan kami sa isa't isa upang pahalagahan ang pagsamba ng Iglesia sa Diyos na naaayon sa Kanyang banal na salita. Hindi pinababayaan ang aming pagtitipon. Pahahalagahan ang pagpapahayag ng banal na salita, pasasakop sa mga kautusan ni Kristong nauukol sa bautismo at banal na hapunan. Matapat na mag-aalay ng aming mga sarili sa pulong panalangin
gayon din sa pansarili at pampamilyang panambahan sa aming mga tahanan. Masugid na tuturuan at bibigyan kasanayan ang mga nasa ilalim ng aming pangangalaga sa mga turo ng Biblia ukol sa doktrina at buhay. Sa pagtitiwala sa biyaya ng buhay na Diyos, pinagpapasiyahan namin na gampanan ang pangangalaga sa isa't isa upang tuparin ang batas ni Kristo na nagsusumikap para sa kapakanan ng buong iglesia upang itaguyod ang kaalaman sa katotohanan na naaayon sa kabanalan, na pinaalalahanan at sinasaway ang isa't isa na may kababaang loob at idinadalangin ang isa't isa sa kalooban ng Diyos. Bilang asin, lupa at ilaw ng sanlibutan, tatalikuran namin sa tulong ng banal na Diyos ang kasamaan at lahat ng makamundong pita. Magpapakaganap sa kabanalan sa takot sa Diyos, magsusumikap sa mabubuting gawa, at magpapairal ng isang malinis na budhi sa harap ng Diyos at ng tao, upang hindi kami makapagdulot ng kahihiyan sa pangalan ng aming hari, bagkus ay mahikayat namin ang mga makasalanan na sumampalataya sa ating Panginoon sa pamamagitan ng aming patotoo at banal na pamumuhay. Ngayon, sa makapangyarihang gumagawa ng lubhang sagana na higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon magpakailanman. Siya nawa. Natin ang doxology. Praise God for